Okay, so good morning. So, para makapagawa na tayo ng road signs, so ang una nating gawing example is this diamond. So, ang school zone. So, click muna natin yung insert, then shapes. So, hanapin natin from the basic shapes yung diamond. So, i-draw lang natin yung diamond. Then, the um, pinaka-fill na color niya is kulay dark blue. So, papalitan natin siya ng shape, fill, gagawin natin siyang orange. Or kung gusto nyo, gamitin natin tong eyedropper. So, kopyahin natin yung color nung nasa pattern. So, next, the shape outline. So, dapat wala siyang outline. Then, yan na. Meron na tayong first diamond. Next, another diamond dahil meron siyang black na diamond sa kasunod. So, lagyan natin dito. Shape lang natin na mas maliit. Then, the shape fill, we use the eyedropper again para magaya natin. Then, shape outline. So, meron tayong black. Pero, babaguhin natin yung weight. So, gagawin natin siyang 4.5 point. So, ayan. Meron na tayo. Next, sa school zone, tatype natin doon sa second diamond. Diba? Ito yung first diamond, then the second diamond. Right-click natin, then click school, edit text, then type natin ang school zone. So, palitan natin ng font color. Gagawin natin black, and then lakihan natin yung size. So, i-bold din natin. Diyan, meron na tayong school zone road sign. Pero, hindi pa siya nagtatapos dyan kasi kailangan mo siyang i-group, i-layer natin yung dalawang diamond. So, mayroon tayong maliit, meron tayong malaki. So, paano gawin yon? So, i-click muna natin yung malaki, then click nyo yung control key sa keyboard, then click din natin yung maliit. So, dalawa yan siya. So, teka. Yan. Ngayon, pag dalawa na po yung na-control natin, lumabas na po yan, then right-click, click natin ang group. So, pag nilipat natin siya, hindi siya naghihiwa-hiwalay. Ano bang itsura niya pag hindi siya naka-group? Pag nilipat ko, humihiwalay. So, kapag magkagrupo na sila, tulad ng ginawa ko kanina, i-right-click natin ulit, group natin, hindi siya naghihiwalay. Okay? Naintindihan? Okay. So, sana may natutunan.